Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome po muli sa Simply Tokis Vlog. Once again, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So, ang pag-usapan natin mga kababayan ay yung birthday ng inyong Tatay Digong. Inyong Tatay Digong lang ha. So sorry naman, di ko matatawag na Tatay Digong yan. Kasi, alam nyo na, allegedly. Oo. So kayo, tatay nyo. Ako, hindi ko tatay yan. Ba't nga naman tatawagin ko siyang tatay, di ba? Hindi siya ang totoo kong tatay. Kung tatay-tatayan nyo, di bahala kayo, sa inyo yon, no? So dito po, may mga birthday wish po. Yung mga kakampi niya, at yung mga anti-Duterte tulad ng mga Makabayan Black nila Manuel, Nicole Minares, at saka si I believe si Teddy Casino, no? I-verify lang natin mga kababayan. O tama, si Teddy Casino. Yan tatlong mga malalaking tao sa Makabayan Black ay nagbigay po ng kanilang birthday wish sa tatay nyong Digong. At ganun din po, syempre nag-birthday wish yung kanyang matinding aso. Oo, yung kanyang matinding tagasunod, no? Kilala nyo naman siguro yan, pero mababanggit natin dito. At ganun din po, yung kanyang vice presidenteng anak ay patuloy na pinaplastik lang po ang mga mamamayang Pilipino. Patuloy na nililin lang niya ang mamamayang Pilipino. O bakit natin nasabi yan? O dito po, unahin natin yung kanyang 80th birthday pagbati sa kanyang papa. Oo, tingnan nyo ang drama ni Pusit ha. O, feeling niya siya po lahat ang umaasikaso sa kanyang ama. O, considering na mamaya sasabihin ko sa inyo bakit patuloy niya tayong nililin lang. These are all flair for dramatics. Kung inyong uusisain o obserbahan, these are all part of their grand script. Oo, mukhang mahaba-mahabang nobela ito, yung mga Korean drama, 16 episodes, 12 episodes, mababa na yung 8, di ba? Pag yun namang sa Chinese drama, umaabot ng mga 32. Di ba mga kababayang kay Pusit? O since March 13 nandun na yata siya sa dahig, no? O ilang linggo na, mag 2 weeks na siya mahigit, no? O baka naman tulad siya nung kanyang kuyang Pulong Duterte na humingi ng 50 days, almost 60 days, na itutur ang all over the world. Okay? So ano po ang bagong drama ni Pusit? This is just for the show. Pag wala na ang mga camera, wala na ang mga fans, yawa itong mga to, sasabihin niya. Okay, sa Politico, lahat po ng ating papakitang article sa inyo ay galing sa politico.com.ph. Maraming salamat po. Okay, so ito po, sabi dito, Happy birthday, Papa! Talaga naman. Kayo naman dyan, tuwang-tuwa naman kayo, naniniwala naman kayo dyan. This is just for in front of the camera. Feeling niya, nasa teatro siya. O pagkatapos ng show, ay mga yawa kayo, mga pisti kayo. Sara Duterte wishes Dad Rodi love, good health and happiness. Ayun naman pala. Parang kanta to, no? Give love on Christmas Day. Di ba? Ayan, ha? Sabi niya, eto po, my warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Nasaan yung I love you? Wala! Wala yung
ginuhugma ko ikaw. Tama ba? Ano ba, paano ba sasabihin sa Bisaya ang I love you very much? Ha? Wala mga kababayan eh. Ginugoyo niya lang ang tatay niya. Oo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, marami pong nakapansin, lalo na yung mga nasa political arena, na naglolokohan lang tong dalawang mag-ama na to. This is for the benefit of Sara Duterte, just in case, no, sabi nga ni Panelo, kung sakaling mamatay daw ang tatay digong ninyo sa kulungan diyan sa ICC, ang magbe-benefit si Sara Duterte. So she is milking it. Hanggat mapipiga niya yung dede na nagpo-produce ng gatas, pipigain niya at isa to sa drama niya. Happy birthday, Papa. O nasaan yung I love you very much, Papa? Wala po! She is just wishing love, good health, and happiness. How can you be happy if you're inside the jail? You are so stressed, di ba? Sabi nga ng papa mo, iuwi mo na ako. Ang sabi mo naman sa amin, ha? Hindi na po makauwi ang dating presidente. Nakita nyo mga kababayan? Kaya tawa lang ako ng tawa dito kasi nililin lang kayo ni Sara Duterte. This is just for the show. Tanungin nyo pa si Ramon Tulfo. Di ba? Nung nasa Pilipinas, si Presidente Duterte ninyo, si Digong, hindi na sila nag-uusap ng anak niya na to na babae. Yun nga yung vice presidente ninyo. Dahil nga galit itong babae na ito sa kanyang ama dahil masyadong babaero ang papa niya. Ngayon, ginagamit niya ang kasapitan ni Digong na nakulong sa ICC, mini-milk out niya. Sabi niya, it's payback time. I will use your situation for my own advantage. Ayan, ganun lang yan ito. It is part of her drama. It's part of her script. No, para sabihin, kaawaan nyo ako. Ako lang ang nag-aasikaso dito sa papa ko. Simula nung dinala siya dito ng Marso 11, nandito na ako 2 days after. Hirap na ako. Hihingi ako ng tulong, legal aid sa ICC kasi baka maibenta namin lahat di umano yung mga 7-Eleven namin sa Davao. Mauubos ang mga yaman ni Pulong. Di ba mga kababayan? Ang mahal ng monthly fee ng aking attorney, $2.5 million. Yawa! It is just a show for the grand design of Sara Pusit for her own advantage, milking it hanggang sa totally siya ang magbe-benefit. O ano yon sa 2028. O wag pa kayong magpakagago. This is just for a show. This is like a grand show. Parang yung movie lang ni Hugh Jackman. Parang carnival po ito. The Great Showman. Siya naman, The Great Showwoman. Di ba? Never, never. Di ba yun ang favorite kanta ni Pusit? Never enough. Never, never, never enough for me. For me. All the stars up in the spotlight. All the stars in on the spotlight. Will never be enough. Never be enough for me. Diba? Ayan. The greatest show woman. Never be enough. Ayan si Sara Duterte. Sa kaka-never be enough niya, lahat gagamitin niya per her own advantage, for her own personal interest, for her own selfish ambition. Ginagamit lang yan tatay niya, no? Hindi na naawa. Nakakita ba kayo ng pagkalungkot sa mukha niya? She is still smiling. Deep inside, she is happy. Diba? Yan po mga kababayan. Huwag kayong magpapalin lang. Ang demonyo, maraming anyo. Sabi nga nila, a devil in a sheep's clothing. Even the devil has a beautiful face. Even the devil can show that he is humble. But deep inside, it is the devil itself. Wag po kayong paloloko.
Okay? Now, punta naman tayo mga kababayan dito sa mga sinabi ng mga anti-Duterte at isang aso ni Duterte. O, ayan ha. Unahin natin mga kababayan yung the greatest julalay niya. The greatest utusan, no? The greatest butler of all times. Tinalo niya pa si Alfred ng Batman. Ha? Itong checkwa na ito, ha? Sa politiko pa rin. Sabi ni Bongo, simpleng tao si Tatay Digong. Bongo wishes Duterte a happy birthday. O, ayan po. Simpleng tao daw ang Tatay Digong niya. Abay, anak pala siya. Anak pala si Bongo, no? Anak pala si Bongo ni Digong, mga kababayan. Hindi ko alam yun Siguro ito ang panganay ni Digong. Pero mo, Tatay Digong daw Simpleng tao lang daw si Digong. Really? Pakita mo nga. Ipakita nyo nga yung loob ng bahay niya. Ipakita nyo nga yung salain niya. Sige nga, open all the bank accounts, Bongo. Probably, you know. Sa araw na ito, nais ko lang iparating ang taus-pusong dasal at suporta kay Tatay Digong. Isa siyang leader na buong buhay ay inilayang kapakanan ng Pilipino. Hey, wag mo kaming utuin. Tell that to Marines, no? Or better yet, tell it to the families of the victim of EJK and the atrocities of Digong Duterte. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang kanyang malasakit. Really? Really? O, ano ang malasakit niya? Ano, pinagmumura niya? O, pati ang Diyos? Oy, Bongo, mahiya ka. O, yan po, pinagmamalaki niya po. O, dito na lang tayo sa baba. Alam mo, napakasimple lang pong tao ni Tatay Digong. Walang kaarte-arte sa birthday niya. Wala akong pakialam. Yan ang ginusto niya di ba? O, simple lang, no? Hindi ako naniniwala, mga kababayan, no? Pakita niyo muna lahat kung simple lang siya. Di ba? Simple ba 'yon? Tingnan mo nga yung bunso niyang anak diyan sa common law wife niya, beld. Yung mga gamit, Bongo, simple ba? Si Digong naman ang sinasabi ko, hindi pa rin. Sama pa rin diyan yung sa pamilya niya. Kung simple lang, di simple lang yung pamumuhay ng pamilya niya, di ba? Wag mo kaming ululin, Bongo. Okay? Don't ask, Bongo, don't ask. Okay? Now, puntahan naman natin, mga kababayan, itong mga birthday wish ng mga kalaban niya. Ang Makabayan Black. Unahin natin ang Bayan Muna. Bayan Muna wishes Rody Duterte more birthdays in prison. Ibig sabihin, they wishing for a longer life for Duterte to suffer in prison. Ayan, ito po ang sabi ni Colmenares. Basahin na lang natin. Mula sa amin sa Bayan Muna, happy birthday. And may you have many more birthdays to come in prison. Nawala yata ako. Ulitin natin. Mula sa amin sa Bayan Muna, happy birthday. And may you have many more to come in prison. Ang lakas mang asar ni Colmenares, mga kababayan. Ito pa. Si Manay Manuel ng Kabataan Party List. Rody Duterte, lucky to celebrate birthday in comfortable jail. Di ba? Bakit nasabi yan ni Manay Manuel? Ito. Swerte ang pamilyang Duterte at magdiriwang ng kaarawan ang kanilang ama abroad habang naka-check-in siya sa isang sosyal at komportableng kulungan. Correct naman. Samantala, may mga pamilya taon-taon na nasa sementeryo para gunitahin ang kaarawan ng kanilang kamag-anak dahil sa mga inutos niyang pamamaslang. Tinuruan ni Tatay Digong ang mga kabataan ngayon na huwag tularan ang mga pinuno tulad niya na adik sa kapangyarihan. Ayan. Yan ang sabi ni Manuel. Okay? So marami ang mga nagsiselebrate ng birthday nila doon sa sementeryo, sa Baryo Puti. Pero si Digong saan nagsiselebrate? Doon sa maganda niyang hotel sa ICC. Di ba, Manuel? Okay. Next. Ang dami nito. Ito pa. Si Casino, Teddy Casino rin. Bayan din ito, Sabi niya, Rody Duterte, birthday, a reminder the fight for justice is not yet over. Ayan daw po.
Sa kaarawan ni Rodrigo Duterte, iisa lang ang tanging hiling natin, ang magkatuluyan na sila ng hustisya. Lovers pala sila ng hustisya. Hustisyang magpapanagot sa kanyang mga kasalanan sa sambayanan. Hustisyang patas at walang kinikilingan. Hindi tulad ng madugong drug war na kanyang pinangunahan. Ay, ang galing, Makata pala itong si Teddy Casino. Ang araw na ito ay hindi selebrasyon kundi isang paalala sa ating lahat na hindi patapos ang laban para sa hustisya. Kaya nga sabi ni Bato, laban lang! At naway, humaba pa lalo ang buhay ni Duterte para habang buhay niyang pagsisihan ang kaniyang makasalanan sa taong bayan. O ayan, humaba daw ang iyong buhay, Digong, kumain ka ng maraming spaghetti. O, wala pong pansit dyan sa dahig. Spaghetti. Oo, pwede. So yan po mga kababayan, no? Yun yung mga tao na bumabati sa kanya ng Happy Birthday, Digong. Huwag po kayo magtitirik ng kandila. Yung mga nagrally daw po, nagtitirik ng kandila. Ano ginagawa nyo kay Digong? O, ano, sumalangit nawa? Kayo naman, mga bastos kayo. Huwag kayong ganyan, mga kababayan, ha? Okay, yan po. Ano po ang inyong birthday wish kay Digong? Ako po, sana ma-Benny Bedi Besi ka. Isaliksik nyo na lang yun. Benny Bedi Besi. O, sige po. Ha? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.